Kasi sabi ni Zubiri, kaya daw siya natanggal dyan because he failed to follow orders. So it's as if someone is ordering him from the higher ups that he failed to do it. O kaya ngayon, ayan, si Bongbong Marcos nagsalita, ano silang sasabi mo? Oh, ayan na. O sige, i-play natin tong balitang ito at alamin natin kung anong sasabihin ni Presidente. Niit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero inamin niyang alam niya ang mga ginawang paggalaw ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongoy. Hindi daw niya alam yung pagpapalit ng Senado pero alam daw niya yung galaw. Ano yun? Paano yun? Di mo alam tapos alam mo. Talaga? At least this time may alam siya. At least this time may alam siya. Pero ito nga kasi ang problema. Maniniwala pa ba tayo rito? Maniniwala pa ba tayo sa sabihin nito? Lahat ng halos karamihan ng mga sinasabi nito hindi natin maintindihan. Sige, pasok. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa nangyaring balasahan sa Senado. Bago bumiyahe pa Singapore mula Brunei, nagpaunlak ng panayam ang Pangulo. Dito niya sinabi na inabisuan siya mismo ni Senate President Chis Escudero bago ito kumilos para patalsikin si dating Senate President Mig Zubiri. He already brought it up and I said, I think I'm going to try to be the SP. I did not speak to any parties. Wow, okay. Sinasabi ni Presidente na si Jesus Escudero, kinausap siya, tapos wala daw siyang sinabihan. Hindi niya sinabihan yung kaibigan niya na si Migs, na BFF niya. So alam daw niya dahil sinabi niya ni Escudero, pero hindi daw niya alam na magkakaroon ng pagpalit ng liderato. What? Paano yun? Paano nangyari na alam mo tas hindi mo alam? So ano ba talaga? Alam mo o hindi mo alam? O hindi mo alam o alam mo? Ano ba talaga? Ang gulo eh. Sinabihan na ako. So alam ko na. Ngayon, yung nangyaring papalit ng SP, hindi ko alam. Ha? Sinabi na nga sa'yo eh, tas hindi mo alam? Ang gulo-gulo. Dikit ka kasi ng dikit kay Gadon. Sir President, tanggalin mo na si Gadon para maging maayos na buhay mo. Kaya ka nagkakaproblema dyan, sir, dahil katabi mo pa si Gadon. Eh si Gadon, maliit ng utak nun. Kalahati na lang, maliit na nga na yung utak, tapos 1/4 lang yung gumagana. O eh, didikit ka dun. O eh, mas magiging 1/4 yung utak mo. Oh, kaya yung mga mga actuariwap mo, sir, wag mo pakinggan. Wag mo pakinggan. President BBM, kaya mong paandarin tong gobyerno na to kahit wala yung mga hinayupak na yan. Oh, maniwala ka. Ako naniniwala ko magaling na presidente ito eh. Oh, kaya lang talaga yung mga nasa paligid niya, hindi ko maintindihan, puros mga satanas eh. Kaya yan na nangyayari. At any point. Simply because I was out of town. We knew the state of the voting. Michelle Mangarin, thank you very much sa iyo, ha, palakpakan. So sino may totoong sinasabi? Then when that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Chis. Alam na namin kung ano yung lalabas na numero. Alam daw mismo ni Pangulong Marcos ang mga pagkilos ng mga senador para mapalitan si Zubiri. I was basically informed at every step of the way. But it moved so quickly as well. Nagbitiw sa pagiging Senate President si Zubiri matapos umugong na patatalsikin siya. Nauna nang sinabi ni Zubiri na ang posibleng hindi niya pagsunod sa ilang utos ang dahilan kaya siya gustong mapalitan. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi niya alam ang sinabi ni Zubiri na hindi nasunod na utos. I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. Yun na nga, Mr. President. So nilaglag ka ni Miguel Zubiri dito. Nilaglag ka ni Mig Zubiri. Oh, so ibig sabihin, si Mig Zubiri talaga, may ugaling loko-loko. Takin mo best friend mo, tapos nilaglag mo.
Oo, dahil lang sa galit mo, nilaglag mo yung presidente. Kasi totoo naman eh. Sino pa mag-uutos sa'yo? Kundi yung pinakamataas lang. Which sino mo pinakamataas? Ako. So, hindi daw alam ni Presidente BBM kung ano yung sinasabi nito ni Miguel Zubiri. So, ibig sabihin, ito si Miguel Zubiri ay nag-hallucinate. Mig Zubiri, ano ba yung kinana mo? Ano ba yan? Kung ano man yang iniinom mo at kung ano man yang ininom mo, pengi kami niyan. Ha, pengi kami niyan. Oh, maganda, tama eh. Oh, so ayan nga, nagko-conflict na mga bossing yung statement ng ating mahal na presidente at yung statement noong gustong maging presidente. Oh, na si Mig Zubiri. At saka sa sobrang tampo ni Mig Zubiri, hindi pa siya nagpunta doon sa inorganize nung misis nito ni Sir na dinner. So hindi natin alam kung ito bang si Zubiri maghihigante sa pamahalaan o iiyak na lang. Kayo ba naniniwala na itong si President Bongbong Marcos ay parang hindi masyadong hindi in-acknowledge or hindi parang sinasabi nito ni BBM ay wala siyang kinalaman? Kasi ano tayo maniniwala kay Presidente Bongbong na nagsabing walang nagawa Sinbokyan, nagawa ni PRD sa Tacloban, o dito sa Kastilang may lahing Kastilang senador na walang puso. Bakit walang puso? Mantakin mo si Bong Revilla, kulang na lang gumapang sa lusak. Pero ayaw pa rin niyang paglibanin, pinapapasok pa rin niya na kailangan pa magkabastusan dahil lang sa napakasimpleng request na yan na gagana naman at gumana naman sa loob ng mahabang panahon. So, kanino kayo maniniwala? Sa mahal nating presidente? O dito kay Zubiri na pakitang tao lang, ugaling aso? I'm not sure what he is referring to. I don't know. I haven't spoken to him about it. Nilinaw ng Pangulo na hindi siya ang nag-udyok na palitan ang liderato ng Senado. The decision to change the leadership is not made by me. It was made by the senators. So that does not reflect on my view on Senator Mix and the trust and confidence that in my view reposes that I have in him. Hindi na direktang sinagot ni Zubiri ang mapahayag ni Pangulong Marcos. No comment na ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ang humusga. Nahusgahan ka na Nahusgahan ka na ng taong bayan. Sabi ng taong bayan, sus, kabait-bait mo kunyari. Kunyari ka pa. Pero wala ka palang puso. Buti pa dati. Sabi nga nila buti pa yung saging may puso, ikaw wala. Oo, sarap niyan. So galit na nga ito. Wala na ako, bahala na sila sa buhay nila. Totompo si kuya. Ayaw mo matanggal, di sana inayos mo. Ayaw mo pala matanggal sa Senado, o di sana, kinaibigan mo yung mga senador. Putya yan, ilan na lang kayo, 24 kayo. Alam mo, wala kang sinabi kay Romualdez. Di hamak na mas magaling si Romualdez sa'yo, Senate President Mig Zubiri. Bakit? Mantakin mo, si Romualdez may hawak na 300 yata na mga... May hawak na 300 na mga congressman. Lahat yung congressman niya bukod kay Pulong tsaka kay Alvarez napapasunod niya sa kanyang to the tune of his music. Di ba? Napapasunod niya sa kanyang mga kumpas. Ang dami-dami nun. Tapos ikaw 23 lang na senador, hindi mo pa naayos. So mahina kang leader. Mahina ang leader, Sir Mig Zubiri. Napakahina mo. Sa ngayon, magbabakasyon daw muna ang senador kasama ang kanyang pamilya. Wow, nagbakasyon pa.
Saan ka naman? Pero naka-recess sila 2 buwan. Konti. Oy, grabe kayo, ang dami niyong bakasyon. Parang nakaraan lang, nagbakasyon kayo. Ngayon, bakasyon na naman 2 months. Bayad ba yan? Pucha, bayad kayo ng taong bayan, 2 buwan, wala kayong ginagawa. 2 buwan, nakatunga nga kayo dyan. Kaya pala yung mga iba kong mga vloggers, yung mga senador na mga nakikita kong mga nakapost-post kung saan na sila nagpupunta mga probinsya. Diyos ko, hayahay talaga ang mga senador. Sobrang hayahay ng mga senador, my goodness. O ayan, pasyal na naman sila. Ilang buwan lang sila nagtrabaho. 2 buwan na naman silang walang gagawin. 2 buwan na naman silang naka-recess. Kasi tinan mo, kakabalik lang nila, di ba? Sabi nga ni Bato de la Rosa, nung pumutok yung issue no kay Morales, naka-recess kami. Paano kami mag-hearing? O nung nag-hearing na, wala naman nangyari sa hearing. Ngayon, recess na naman. Walang hiya. Ang buti pa yung daig nyo pa yung kinder. Yung kinder, isa lang ang recess. Kayo, parang every other month. Sabi nga ni Banat Bay, magsesenador na ako. Oo, Banat, mantakin mo. Magtatrabaho ka lang na 1 buwan diretso, tapos recess na naman 2 buwan. Tapos trabaho na naman saglit, recess na naman. Tapos pagkatapos Pasko na naman, abay hayang buhay. Oo, samantalang tayo, nagbabayad pa tayo ng buwis. Diyos ko, kukuha ka lang daw ng leave. Butya yan, yung katulad din nangyari kay Bong Revilla, kukuha ka lang ng leave. Butya yan, ang sakit mo, lagnat lang, pakukuhanin ka pa ng mga med certificate. Tapos, entitled ka naman sa leave. Pag nag-leave ka, putya, ayaw ka pang payagan. Di ba? So kaya tama ito, Banat Bay. Ito ang para sa iyo, magsenador ka, dahil yung senador pala kaya pala ang pupogi ng mga senador, hindi sila stressed. Kasi lagi silang naka-beauty rest. Me time, konting emotional and mental break from all the politics and the nasty backstabbing na nangyayari dito sa backstabbing. Sobrang rin kasi, sir, baitan mo kasi. Ba't ka binackstab? Alam mo kung bakit? Masama kasi ugali mo. Kung nagpakabait ka, di walang babackstab sa'yo. Politika natin sa Pilipinas. So, kaya napapansin nyo, hindi muna ako nagsasalita about saan kami pupunta, saan bang grupong sasamahan namin. Ano muna ako? I'm on vacation mode for the next 3 weeks. Sana all! Sana all. Sana all naka-vacation mode na. Buti pa si sir, naka-vacation mode na, palakpakan.